Ayan, magandang hapon mga tuktok. Ito na po yung order natin na action camera. This is O6 S60. Pakulas ng Insta-X3. Ito yung magiging backup natin, O6. May dalawa sana yung pinagpipilian ko, yung SJ Cam 300 at itong O6 S60. Yan, ito yung laman ng box, mounting para sa helmet. Gagamitin natin to sa tuktok. So anyway, kung sakaling naisipan natin lagay sa helmet, siguro pwede to, or tingnan natin kung pwede rin to sa windshield ng tuktok. Tapos ito yung external microphone. Ayan, charger ng extra battery natin. Sa loob pala itong box na may extra charger, meron din kasamang cord. Hindi natin alam kung anong tawag dito. Yung isa is micro USB, then type C. Tapos ito, hindi ko alam kung anong tawag dito kasi parang may kanto siya. Kasama ito. Ang ikalimang accessories na laman ng box ay isang battery lang. Ka-anim na free SD card for 128 gig. At yung pinaka main camera. Okay, open natin. Loob ng box merong USB cord, mounting, waterproof case, mounting. Yan. Tapos ito, may double-sided tape. Para saan ba ito? Manual. Tapos another mounting. Tapos strap and with magic tape, and important yung remote. Nandito na yung remote. Nagkakapanlumo. Kala ko kulang. Kasi ito lang yung cover lang, wala yung pinaka box niya, yung water. Nung kinuha ko yung pinaka main camera niyang nakalagay dito, nung tinanggal ko, nakapasok pala dito yung main camera or yung yung action camera natin sa waterproof case. So ito na ata. Siguro itong isa na nandito, ito ay spare. So ngayon, walang kulang. So maraming salamat sa supplier. Ayan, welcome back mga tuktok sa aking channel. Nandito po ulit tayo para mag-review ng action camera natin. Yung first action camera natin, ito yung secondary cam natin na O6 S60. Susubukan natin kung kumusta yung resolution niya at yung stabilization niya. Abangan nyo po. Sana malinis at malakas yung audio natin. Again, yung video resolution natin ngayon ay naka-on yung stabilization. Tapos 720p to 60 fps. Yan, kumusta kaya yung kuha mga tuktok? So, ang oras ngayon is almost 5 p.m. or 4:50 in the afternoon. So, ayan, medyo makulimlim mga tuktok kasi maulan ngayong hapon. Mabuti tumila na yung ulan, kaya medyo makulimlim or medyo madilim na yung panahon. Dalawa, nasa Christmas season na tayo. Kahit 5 p.m. pa lang, medyo madilim na siya. So ayan mga tuktok, kumusta yung resolution na 750p 60 fps at yung stabilization niya, pero hindi siya asfaltado, so medyo malog-alog siya sa pakiramdam ko. Iwan ko lang sa video kung stable nga ba siya. So ngayon kakaliwa tayo dito mga tuktok. Okay, titigil tayo dito. Tingnan natin kung kumusta yung resolution niya. Okay, proceed tayo sa ibang resolution naman. Ay mga tuktok, yung video resolution natin ngayon is 1080p 30 fps. Yan. Ito ngayon yung 1080p and 30 fps. Okay.
So proceed lang tayo mga toktok, straight lang tayo. Yung nakikita natin na building sa unahan, ito yung magiging Bicol University, Ligao City Campus. Ayan, ongoing ang construction niya. So sooner or later mag-open din yan at magkakaroon din dito sa 3rd District ng Albay ng another Bicol University Campus. Yung isang Bicol University nasa 3rd District din pero nasa katabing bayan, yung nasa Pulangi. Ayan mga toktok, kumusta yung stabilization niya? Yung takbo ko ay nasa 30 km per hour. So hindi naman siya espaltado yung kalsada, pero hindi naman siya gaanong maalog. So kumusta naman guys sa video siya? Anyway, dito ko talaga sinubukan kasi hindi talaga siya espaltado. So kahit pa paano mayroong konting galaw-galaw, lalo na nakikita ko itong side mirror bracket ko ay nagbabibrate talaga siya. So ewan ko lang sa camera kung kumusta yung stabilization niya. Again, stabilization is on, then 1080p and 30 fps. Ayan, nasa kanan natin yung Mayon Volcano at nasa kaliwa naman yung Mount Masaraga. Yan, speaking Mount Masaraga, maganda po dyan, marami dyan campsite, maganda dyan mag-overnight, napakalamig. Maliban sa Kitwina na nandun sa Kamalig at kitang-kita yung Mayon Volcano, dito sa Mount Masaraga, nasa kaliwa ko, marami dyan campsite, sakop ng Ligao City. Hindi lang Mayon Volcano yung makikita mo, even the Mount Masaraga makikita nyo at napakalapit yun dyan sa Mount Masaraga. Yung Mount Masaraga is inactive volcano at yung Mayon Volcano is active volcano. Yan po yung pagkakaiba niya. Okay, proceed naman tayo mga toktok sa another video resolution. So dito muna magtatapos yung ating 1080p and 30 fps. Ayan mga toktok, so another set ng video resolution tayo, 720p and 120 fps. Yan, frame per second. So sa oras na 5 PM medyo makulimlim at padilim na rin siya. Kumusta kaya yung resolution niya? Sana malalaman ko to mamaya kapag na-upload ko na. So anyway, so sabay-sabay tayo nito makakita mga toktok. Kaya tingnan muna, observe muna natin kung alin yung medyo okay na resolution sa pagdating sa video, at tingnan natin naman yung medyo low quality na video resolution mamaya-maya kapag na-try na natin kunan lahat ng video resolution niya. So yan, sa una-unahan mga 10 meters mayroong release, tatawid muna tayo tapos magre-reset tayo ng panibagong video resolution. So ayan, medyo bumpy lang dito or rough. Tamang-tama, wala pang turn kaya tawid agad tayo, baka may dumaan. Ayan. So ngayon, titigil naman tayo dito mga tag. Kumusta kayong yung stabilization nito? Ayan. Ayan, welcome mga toktok. Proceed na naman tayo. Ang ating video resolution ay 1080p 60 fps. Medyo bibilis-bilisan natin para makita natin yung stabilization, kung working nga ba talaga siya at kung kumusta talaga yung A6, I mean O6 S60. So ito ay isang budget action cam na napakaganda, para tamang-tama to para sa mga beginner na tulad ko na nagbo-vlog. Idea kung anong action cam muna natin bibilhin, kasi yung iba ang mamahal. Ito nasa likod ko yung X3 and Star X3, mahal. Kaya kung sa mga toktok
frame per second. Dito na tayo, kakaliwa na tayo dito mga tuktok. I mean, kakanan. Kanan tayo. Papunta tayo sa main road. Okay? Dito naman nagtatapos yung ating 1080p 60 fps. Aray ko, naipit ako sa handbrake mga tuktok. Ang ating video resolution ay 2.7p and 30 fps. Okay, forward. Ang ating gamit ay tuktok. Ang ating tuktok. Okay, approaching tayo sa Ligao, Tabaco Road, sa Bluyon Road. Alog at alog-alog ang ating kalsada. Kumusta yung stabilization niya mga tuktok? Pwede na kaya ba ito mga pang-vlog natin or di pa pwede? Ano kaya yung stabilization niya sa speed na 60 km per hour? Natakbo natin is nasa 60 km per hour. Yan yung 2.7p 30 fps. Okay, approaching naman tayo sa railroad. Saktong-sakto, makikita natin kung gaano talaga stabilize yung video. Okay, medyo di kaganda ng kalsada dito. Ayan, pasensya nyo ng mga tuktok. Dito talaga natin sinadya na dumaan para matest yung ating camera. Okay. Approaching tayo sa Provincial Hospital na yung under construction. Albay Provincial Hospital under construction. Wow, test na test talaga ang camera dito mga tuktok. Yung nasa kaliwa natin ay Provincial Hospital ng Albay. Under construction yung second phase, yung first phase nagagamit na or functional po siya. Ayan. Approaching tayo sa intersection. Facing tayo sa Caltex at nasa kaliwa yung Jollibee. Pag nagawin kayo dito, meron na kayong reference point. Approaching tayo sa PAD Philippine Maharlika Highway. Okay, yan mga tuktok, yung kuha ng 2.7p at 30 fps. Okay, pagkaliwa natin dito, tigilan ulit tayo at lilipat naman tayo ng panibagong video. Ayan mga tuktok, so ang ating video resolution ay 2.7p 60 fps. So ang oras is nasa almost 5:15 PM. Time check 5:15 PM. Ayan mga tuktok, so medyo ma-traffic, di tayo makahataw ng konti. Kaya dito na lang tayo dadaan sa medyo malapit. Medyo sa gilid kasi medyo bumpy siya. Medyo lubak-lubak kaya para matry natin yung kumusta mga tuktok yung stabilization ng ating 2.7p 60 fps. Nasa main road tayo. Pero nasa main road tayo
or diversion road ng Ligao City. Yan yung nasa kanan, kapasapian ng city proper. Dito tayo sa diversion road. Kung po yung stabilization niya, stabilization. Sorry. Performance ng ating bagong-bagong camera. Yung O6 S60. Ayan, ang ating panibagong video resolution mga toktok. 4K 30 FPS. Subukan natin dito magpabilis. Short lang naman to na 4 lanes. Kahit paano matatry natin yung stabilization niya. Kaya kumusta kaya mga toktok yung ating video o yung performance ng camera natin mga toktok. So ngayon 60 km per hour yung takbo natin. Dito sa unahan medyo hindi kaganda ng kalsada, kaya masusubukan ulit yung stabilization ng camera. Ayan, sa unahan nandito na yung City Hall. Nandito na yung City Hall ng Ligao. So, gigilid ulit tayo para subukan natin yung if not mistaken, yung last video resolution. Ito ang camera. Dito tayo sa harap ng City Hall titigil para makagilid tayo ng maayos. Nasa City Hall na tayo. Ayan, dito nagtatapos mga toktok yung 4K 30 FPS natin. Ito na mga toktok yung last na video resolution natin, yung 4K 60 FPS. Yung update ng battery natin is almost 50% na yung nabawas, or more or less 45% na lang yung natitira. So nasa kayang-kaya pa naman nata ito matapos. So anyway, ayan mga toktok, proceed na po tayo mga toktok. Subukan natin yung last na video resolution, 4K 60 FPS. Ikot lang tayo dito sa city proper, tapos dun sa dulo liligaw na tayo, dalahan na tayo ng city proper. Subukan lang natin kung kumusta yung stabilization nitong camera na to, at kumusta rin kaya yung wind noise nya. Kung maingay ba, rinig na rinig ba yung hangin, o mayroon din bang reduction ng hangin, yung ingay ng hangin natin. So sana maganda yung kakalabasan nito mamaya. Saktong-sakto, padilim na siya, malapit na mag 5:30. So susubukan natin mamaya medyo madilim na kung kumusta yung kuha nitong camera na to sa gabi. Kumusta mga toktok yung 4K 60 FPS natin ng O6 S60. Ayan, proceeding tayo sa city proper. Again, ang video resolution natin ay 4K 60 FPS. Medyo maganda yung kalsada dito, kaya hindi siya ganong maalog. So hindi ganong masusubukan yung camera. So kung stabilization niya. Harap ng City Gymnasium ng Ligao. Dito po nagtatapos yung 4K 60 FPS na kuha natin. Tok, madilim na. Ang oras is 5:45 PM. Shoot tayo mga toktok na kuha na ni O6 sa gabi. Okay, itong front camera ko ay O6 S60, tapos itong nasa likod ko is
360 X3. So ayan mga katuktok. So ito munang O6 ang i-review natin. Yung kanina maliwanag pa, tapos ngayon yung madilim. So hanap muna tayo ng location. Kikita tayo dito sa PNP at kunin natin yung hindi natin umpisahan yung video resolution sa pinakamababa, kundi doon na tayo sa top 3 video resolution. Lights on. Ay mga katuktok, ang video resolution natin ngayon ay 1080p 30 fps. Kaso naalala ko, nagka-front camera pala. Kung nasa loob yung camera natin, dapat ba lang sa labas para makuha natin yung mga kasalubong. So anyway, so nandito tayo. I-reset natin tong camera. Ilalagay natin sa unahan, doon ulit sa dati. Ikabit ulit natin sa side mirror. Ayan, at least mga katuktok, so nasubukan natin kung kumusta yung kuha ng O6 S60 sa gabi at sa loob yung camera natin. So again, yung video resolution nito ay 1080p 30 fps. So dito muna to magtatapos kasi nga papalit natin yung setup ng camera dun sa unahan para makita natin yung kuha sa labas. Again, yung ating camera po ay parehas kanina yung nasa loob. So ganun pa rin yung video resolution natin ngayon. Nilipat lang natin para malipat sa loob. Nakita na ninyo kung gaano yung linaw ng camera sa 1080p 30 per seconds. Ngayon ganun din yung sa front camera natin. Yung video resolution niya ulit ay 1080p 30 fps. So yun mga katuktok, so dito pa rin tayo ngayon sa city proper ng Ligao. So ayan, kumusta kaya yung kuha niya sa gabi? So anyway, may mga ilaw sa gilid kaya siguro malinaw. So ang titingnan natin dito yung linaw mamaya-maya at doon sa yung sa stabilization niya kung kumusta ang performance nitong camera natin sa gabi. Again, this is O6 S60. So nakuha natin sa online, nakakalaga lang na 4,510 pesos para ito sa mga beginner. Welcome back sa aking channel ulit mga tuktok. Thank you so much for watching my videos at nakaabot ka sa yugtong ito. New faces out there, please consider subscribing. So again, ito po ulit yung 1080p 30 fps. Ang pagkakiba nga lang, di na tayo nag-umpisa dun sa pinakamababang resolution, kundi nag-umpisa na tayo dito sa 1080p 30 fps. So ngayon, proceed naman tayo sa 1080p 60 fps. So reset muna natin. Again mga tuktok, ang ating video resolution ay 1080p 60 fps. Yan po yung kuha niya sa gabi. So kumusta naman po yung kanyang linaw? Pasado ba sa inyong panlasa yung isang O6 S60 sa gabi? Again, 1080p fps 60 fps. Ayan, dito po nagtatapos yung ating 1080p 60 fps. Ayan mga tuktok, nandito ulit tayo sa video resolution na 2.7K 30 fps. Okay, ang battery update natin ay nagpula na siya, so malapit na siyang malubat. Kumusta mga tuktok yung kuha niya sa gabi sa 2.7K 30 fps. Bilis-bilisan natin dito at medyo malawag. Kumusta po siya mga tuktok? At dun sa una, magpapalit tayo ng battery. Nagabit na siya ma-empty. Okay, so dito na lang muna ata yung ating video para sa
nasa 2.7K 30 FPS. So, U-turn lang tayo kasi hindi na sapat yung battery natin. Palit lang tayo ng battery. So, nakapagpalit na po tayo ng battery. Ating video resolution ay 2.7K 30 FPS. Yung battery ng O6 nasubukan kagad natin kung gaano katagal. Almost 1 hour din siyang naka-on. Yun. Bago siya na-lobat. Actually, hindi naman siya na-empty. Nag-indicate lang yung battery niya na kulay pula na. So, yan. Hindi ko na inintay na mamatay o ma-empty kasi para naman tumagal yung battery. Yan, dito ulit tayo. Kumusta kaya yung 2.7K 30 FPS mga katoktok? Kumusta yung kuha niya sa gabi? Kumusta yung stabilization niya? At kumusta naman yung inyong masasabi? Sa halagang 2,500 na mayroon ng waterproof case, mayroon pa kung ano-ano pang mga mounting na hindi na natin bibilin. At ang gaganda ng mounting na yun, kasyang-kasya dun sa sa Insta360 X3 ko. Yung tornilyo niya sa ilalim pwede at kasyang-kasya. So nag-eject siya, nagtutugma. So kaya hindi tayo bumili ng mga accessories ng Insta X3 kasi kasya naman to sa O6. Ang except nila yung binili natin na accessories ay yung selfie stick, yung invisible selfie stick nito ng Insta. Yun na lang binili natin. So yun mga toksok, so nandito na ulit tayo at oras na para magpalit naman ng panibagong frame resolution or video resolution natin. So say babay na muna tayo kung ano man yung performance, linaw at ano pa man lang ibinigay nitong 2.7K 30 FPS. So panibagong resolution na naman tayo, 2.7K 60 FPS. Ito yung resolution natin. Yan. Subukan naman natin magpatakbo ng mabilis-bilis at dito sa di gaanong maliwanag. Kumusta mga katoktok? Kaya wala tayong kasalubong. Kumusta yung liwanag na nakikita na? At saka kapag may kasalubong, kung hindi ba masyadong nakakasilaw, nababasa pa rin ba kung anong sasakyan nung nakakasalubong natin? Yun, nasubukan ko to nung cellphone yung gamit ko. Kapag cellphone ang gamit mo, ang layo talaga sa action camera. Kapag may nakatutok na ilaw o kasalubong, hindi mo pala makikita kundi puro na lang silaw. Wala, puro na lang liwanag, pero hindi mo ma-identify kung ano yung nakakasalubong mo. So ngayon, i-compare natin itong action camera. Na-identify ba mga tuktok yung kuha niya sa gabi kung ano nakakasalubong sa kabila ng nakailaw yung headlight ng ating mga kasalubong. So ito, ayan mga tuktok, so nandito na tayo sa 2.7K 60 FPS. Ang setup natin ay 4K 30 FPS. Ayan, may mga kasalubong kagad. Nagbigyan kagad tayo na dito sa 4K 30 FPS. Dito tayo dumaan kanina, maliwanag pa dito. Tapos kinunan natin dito ng maliwanag pa, kinunan ulit natin na madilim na. So ayan, medyo hindi kagandaan yung kalsada, alog-alog din dito. At masubukan din natin sa gabi kung kumusta rin kaya, kung alog-alog pa rin pa yung camera natin sa kabila na naka-on yung ating video stabilization. Ayan mga tuktok. So dito, oras na para magtatakbo ng bilis-bilis. Final video resolution natin 4K 60 FPS mga tuktok. So hopefully nag-enjoy po kayo sa aking review or sana nagkaroon kayo ng konting idea kung kukuha rin ba kayo ng camera na tulad nito na O6 S60 o hindi, o kukuha kayo ng although marami naman dyan na mga katapat nito, mga mura, medyo mahal-mahal dito ng konti, pwede nyo rin pagpilian. So sana itong review ko to
makatulong din sa mga naghahanap ng murang camera, murang budget action camera na O6 S60. So meron lang ako na-encounter na isang issue dito sa O6 ngayon. Pagpalit ko ng battery, siguro this is isolated case lang naman. Yung battery niya, yun di ba yung nakabalot? Parang plastic yun eh, na may mga print. Yun, sumasagi doon sa gilid ng O6 na battery slot. Hindi siya mahugot kasi sumasagi. Siguro, tatanggalin natin, pero pangit lang kung tatanggalin o i-fix na lang natin. Yun lang naman yung problem na encounter ko ngayon. Nandito tayo mga tuktok sa city proper, sa old city hall ng Ligao City. So hanggang dito na lang po yung video natin. So maraming salamat po for watching, for staying on my vlog. Again, to those new faces out there, please consider subscribing. Ayun, magandang gabi mga tuktok. So, napanood na ninyo aking unbox at yung mga na-encounter na problem. So far, yung nabanggit ko sa video ay isa man lang yung na-encounter kong problem. Yung battery yung sinasabi ko ito. Ito yung spare na battery niya. Yung kasama din to sa package. Ito yung sinasabi ko. Diba? Nakikita niya ito, medyo gusot tong kanton na to. So, kapag nilagay natin to sa action camera, ito lang yung paraan para mahugot natin tong battery. Itong naka-osli na plastic. So, di natin mahugot, di natin magpuwersa kasi baka matanggal, tumasira. So, dinadaan-daan lang natin kasi sumasagi itong kantong ito. And fix ko na lang to kaysa tanggalin ko itong prints na to. Kung di siya masusolusyonan kasi medyo may kakapalan itong nakadikit dito na parang papel o label ng battery, siguro tatanggalin na lang natin para di siya mag-cause ng sagabal dun sa battery sa tuwing i-eject natin yung battery or sa tuwing mag-change battery tayo sa action camera. Siguro hindi naman lahat ng action camera na O6 S60 ay may ganitong problem. Nagkataon nga lang siguro sa akin. Kung mayroon man, please comment down below para naman malaman natin kung issue talaga ito or nagkataon lang. Second one na issue na encounter natin dito sa O6 S60 ay itong remote. So, di rin natin masasabi kung may katagalan na ba itong remote nilagay dito kasi di battery. So, anyway, battery lang naman siguro yung issue. Pero itong remote na to ay hindi sira yung battery. Functional po siya. Yun nga lang, yung pansin ko lang dito, hindi mo siya magamit ng medyo may kalayuan. Sabihin natin 1 meter, hindi niya kaagad mabasa kahit inuulit-ulit mo na. Kailangan kong ilapit ng at least mga 1 foot yung layo or closer para mag-function yung remote, yung sa video niya or mag-capture siya sa camera niya. Yun lang naman yung napapansin ko dito sa remote na to. Pero anyway, umilaw siya. Ibig sabihin, gumagana siya. May battery siya. Ganda sana kasi tulad ko, ginagamit ko sa tok-tok, diba? May windshield. Halimbawa, naka-install tong action cam sa labas. Mas maganda kasi may remote. Pwede na tayo mag-film. Kasi the remote, hindi na ako lalabas para pindutin. Diba? Kagandahan sana. Kasi yun nga lang kailangan kong ilapit. Kailangan pa rin bumaba para magamit natin itong remote. Lastly, isa na lang. Wala nang ibang issue na na-encounter ko ito. So, kahit sino naman siguro nagre-review, ito yung pansin natin. Yung audio niya kapag naka-external mic, di kagandahan, medyo galgal, kumbaga. Kasi nga, hindi natin alam kung dahil lang dito sa foam, hindi niya gaanong na-reduct yung noise ng wind. Kasi kapag nakatigil naman, okay naman, malakas at clear naman yung audio. Pero kapag tumatakbo na, galgal na siya, garalgal na siya. So anyway, baka hindi kagandahan to sa wind reduction niya. Siguro, di naman natin pinapakita yung brand nito o kung ano man to na wireless microphone, talikod na lang natin. Mas maganda, mas effective yung ganito sa wind reduction. Mas maganda siya. Anyway, gusto ko nga subukan, itanggalin ko to, tapos ilagay ko dito kung ano yung magiging output niya. So ito kasi dito lang, may windshield na yun pero medyo galgal siya yung audio niya. Anyway, sa audio lang naman. Pero pagdating sa camera, nakita nyo naman,
yung worth 4,500 ninyo sa action cam, mas mahal pa nga yung cellphone kung tutuusin natin. Pero yung cellphone hindi makakuha ng tulad ng kinukuha nito, lalo na pagdating sa stabilization ng video at iba pang mga linaw ng video na kayang kunin nito, di ba? So sa worth 4,500 pesos something, ang dami ng mga accessories, mounting, and so on and so forth. Andito na po siya. At mayroon pang pre-case ng, di ba, ang ganda, yung waterproof case. Hindi na tayo isip para bumili, hindi na tayo bibili ulit kasi kasama na sa packaging niya. So ilulubog na lang natin sa tubig, o di ba? Kumbaga all set na siya, nandito na sa package na to. So ano man yung sound doon, kailangan na lang improve. Siguro mag-change ng mic or kailangan talaga itago yung mic para hindi masagi ng hangin para magkaroon ng magandang audio. So pagpasensyahan nyo na kung hindi kagandaan yung audio natin. So ayan, yan lang po muna nagtatapos ang aking video. So maraming salamat sa nakarating sa yugtong nito. So thank you so much for watching sa review ng O6 S60. For the new faces out there, kindly consider subscribing. Thank you so much. Please help my channel grow. Thank you so much. Bye-bye. See you soon.